nagpapatuloy pa rin ang buhay ng mga Mga tao, tao. lalo na ng mga empleyado. At dahil dyan, OT pa more. Ay, oo, yung 'di ba, napakauso ngayon ng OT dahil din talaga sa mga pangangailangan. Pero ano ba ang mas mahalaga, yung pag-overtime mo ba? O kailangan mo din syempre dapat ng balanse sa buhay mo bilang isang empleyado dito sa Pilipinas na hindi na itinataas ang sahod? Diyos! Yes, oo. Mga ka-MD, alamin nga natin itong ating katalungan sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. At ang ating katanungan ay, mas dapat bang unahin ang work-life balance o ang overtime at sakripisyo para umasenso? Ay, nakakainis naman. Parang, ayan na naman tayo. Inantay ko talaga. I like your color today. Ba? Is this work-life balance outfit? Oh, yeah! Hindi, wala lang work balance. OT outfit yan eh. Ito ang work-life balance outfit. Ito yung tipong pagkatapos ng trabaho, Zumba. Hindi, pero sa akin, Diba? for me lang naman opinion ko po to. Siguro sa akin, syempre hindi naman tayo mayaman. Oo, hindi tayo mayaman. And sobrang baba po ng sahod dito sa Pilipinas. So talagang, ang mga kagaya ko po, talagang okay lang mag-sacrifice ng time para umasenso and madagdagan naman. Kasi yung okay lang siya na mag-sacrifice tayo ng ilang hours. Kasi ang mangyayari naman din doon, mapupunan mo yung pambayad ng bills, ganun. Sa akin I'm fine with that. Oo. OT. Bakit? Ikaw tagapagmana ng kumpanya? Hindi. Kung tagapagmana ka ng kumpanya, sige, mag-OT ka para umasenso ka. At kung may kasulatan na ikaw ang susunod na magmamayari nung pinag-workan mo. Pero pag hindi, girl, mag-work-life balance ka. Unahin mo yan. Mas importante ang kalusugan mo kaysa yung pagpapayaman sa kumpanyang hindi mo naman pagmamayari. Easy lang daw. Pero sa amin lang po yun, oo. Tsaka sa linya ng ating trabaho. Parang ang hirap po na sa 8 hours lang, dun lang dapat talaga. Hindi po pwede. Hindi po pwede kasi sometimes you can go over the time talaga na meron ka sa isang buong araw. Just for you to be able to give what is due for the people. Yeah, exactly. What they deserve and what they need to know and understand. Exactly. And learn. Wow, oo. Kasi pati weekends namin nasa-sacrifice. Pero okay lang kasi yun sa amin. Sacrifice? Oo. Weekend, nasa-sacrifice? Sino ka? Artista ka? Hindi, syempre may mga kailangan din talagang para mailahad natin, syempre tayo naman talaga yung parang mata. Frontliner frontliner. Para mabigyan naman ng kaalaman at tamang impormasyon ang ating mga sambayan ng Pilipino. Buti na lang ako hindi reporter. Hindi. Kasi tulog ako ng Saturday. Actually, Saturday, Sunday, yan ang work-life balance mo. Pagdating ng Saturday, babangon na lang ako ng Monday morning. Ganun ba? Para pumasok. Pero ang hirap, no? Kasi isipin mo tayo, wala pang family, pero yung iba may family, pero they need na may pamilya ako. No, I mean, may mga anak ako. Dalawa sila. At very demanding nilang dalawa. Pakatakaw pa nila. Sobra. Sa kanila na pupunta. Kaya nga, please, ibalik nyo po yung perang kinukuha ninyo kasi bibili akong cat food. Ay, totoo. Grabe. Ang hirap kaya ngayon kasi syempre, ang liit talaga. Siguro kung kaya naman taasan ng gobyerno ang sahod ng tao every hour. Every year. But at least may raise every year. I guess makakatulong na siya kasi sabi nga nila, money talks. Kung ang trabahante hindi nababayaran ng maayos yan, sa tingin mo ba magtatrabaho din ng maayos yan? Pero may iba din naman na side yan. Syempre magtatrabaho siya ng maayos kahit hindi siya nadadagdagan ng sahod kasi mahirap nang maghanap ng bagong trabaho. Totoo yan. Siguro let's see din yung iba't ibang aspeto. So we really need to understand where we are at when we're working. Kailangan dapat kilalanin mo din yung katawan mo. Kasi kung hindi,
paano mo ipagpapatuloy yung passion mo, yung pag-overtime mo, kung sarili mong katawan bumibigay na sa'yo. Ay, totoo yan. Kaya napaka-importante na kung gaano mo kamahal yung trabaho mo, ganun, mas dapat higit na mas mahal mo yung sarili mo kasi walang papantay na sahod kapag ikaw na ang nagkasakit. Real yan. Kaya nga dito sa RNG Luzon, we have our work-life balance na activity. Oo, kala nyo last time, naging 12 years old kami. Yes, nag-play ako ng Jackstone mag-isa. Kasi walang may kayang mag-Jackstone kundi ang nag-iisang bakla. Hindi, pero ang saya, nakipogs tayo. May pogs ka, oo. Nakipogs ako, tapos yung 10-20, Chinese curtain, ganun tayo. Diba? So, pero sometimes you just have to be a kid at work. Yeah. At dapat pinapayagan nyo ng mga kumpanya na sometimes kailangan nilang i-embrace ang kanilang inner child. Totoo. Kaya thank you, Ma'am Kate. Ano yung ginagawa mo Yun. sa inner child? Nag-heal ng inner child. Oo, i-heal din natin yan. So, paano mo ba ito gagawin? Mag-travel ka. Wow. Punta kang Indonesia. Well, walang masama. Kasi inner child mo din naman yung nagsasabi na, ay, gusto kong makasakay ng eroplano. Sumakay ka lang, tapos bumaba ka habang nasa ere siya. At least nakasakay ka na. Wag naman masama. Or hindi pumasok ka lang, ay, ganito pala yung feeling, tapos labas. Oo, may mga gano'n naman talagang pero dapat po nating balansehin lahat. Oo, walang masama kung mag-OT po tayo at mag-sacrifice ng ilang hours. And wala rin pong masama kung magkaroon tayo ng balanse. Oo, balance. Because balance is everything in one's life.